ang sakim na buwaya noong unang panahon sa isang malago na gubat sa tabi ng sparkling river. May nakatirang isang buwaya na nagngangalang Carl. Si Carl ay hindi isang ordinaryong buwaya, kilala siya sa kanyang napakalaking gana at kasakiman. Bagamat ang karamihan sa mga hayop ay nagbahagi ng kaloob ng ilog, gusto ni Carl ang lahat para sa kanyang sarili. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago ka pa lang sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga video na kapupulutan ng moral lesson, ay maaari bang pakisubscribe ang ating channel na Vando Vlog at pakihit mo ang notification bell button para sa maraming pang-upload na video. Kagaya nito, maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang maliwanag na umaga, nakahiga si Carl sa ilalim ng lilim ng isang puno ng willow. Pinapanood ang iba pang mga hayop na tinatangkilik ang ilog. Ang mga pagong ay nabasa sa mga bato. Ang mga otter ay naglalarong dumulas sa tubig. At ang mga isda ay lumangoy sa kumikinang na mga paaralan. Dumagundong ang tiyan ni Carl at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang sakim na ideya. Kung tatakutin ko ang lahat, iisa-isa ko ang ilog, naisip ni Carl. Gumapang siya sa tubig at hinimas ang kanyang buntot, nagpapadala ng mga alon sa ilog. Pagkatapos, umungal siya ng malakas. Akin na ang ilog na ito. Kahit sinong maglakas loob lumangoy dito ay magiging hapunan ko. Nanlamig ang mga hayop sa takot. Ang mga isda ay tumakbo sa pagtatago. Ang mga otter ay nagsisiksikan sa tabing ilog at maging ang mga ibon na dumapo sa mga puno ay lumipad palayo. Dahil nasiyahan, lumutang si Carl sa ilog at sinabing, "Ngayon, akin na ang lahat ng isda." Ilang saglit, nagpakabusog si Carl ng isda at tinatamad. Ngunit hindi nagtagal, may nangyaring hindi inaasahan. Nagsimulang magbago ang ilog. Nang hindi naglalaro ang mga otter, ang mga isda ay tumigil sa paglabas sa ibabaw. Kung wala ang mga pagong upang pukawin ang putik, ang tubig ay lumabo. Kung wala ang mga ibon at iba pang mga hayop, ang ilog ay naging tahimik at malungkot. Ang mga araw ay naging linggo at nagsimulang makaligtaan ni Carl ang masiglang daldalan at tawanan ng ibang mga hayop. Mas malala pa, naging mahirap ang pagkain. Ang dati niyang malinaw at masaganang ilog ay mapurol at wala ng buhay. Isang araw, nakita ni Carl ang isang matalinong matandang kingfisher na nagngangalang Kira na dumapo sa isang sanga sa itaas ng ilog. "Bakit walang laman ang ilog, Kira?" Tanong ni Carl na may bahid ng frustration sa boses. Sagot ni Kira, "Carl, umuunlad ang ilog kapag nagtutulungan ang lahat ng nilalang. Tinakot mo ang lahat sa iyong kasakiman. Kung gusto mong muling mabuhay ang ilog, dapat mong anyayahan ang iba at matutong magbahagi." Nagmamaktol si Carl, ngunit napagtanto niyang tama si Kira. Nang gabing iyon, umakyat siya sa tabing ilog at nag-anunsyo. "Mali akong angkinin ang ilog para sa sarili ko," sabi niya. "Nakikita ko ngayon na ito ay pag-aari nating lahat. Mangyaring bumalik at ipinapangako kong ibabahagi ko." Noong una, nag-aalangan ang mga hayop. Ngunit nang makita nilang taimtim na humihingi ng tawad si Carl, nagpasya silang bumalik. Unti-unting nabuhay muli ang ilog. Ang mga otter ay naglaro, ang mga pagong ay nagpainit, at ang mga isda ay malayang lumangoy muli. Tinupad ni Carl ang kanyang pangako, at bagamat nanatiling malaki ang kanyang gana, nalaman niya na ang pagbabahagi ay nagdulot ng isang bagay na mas mabuti kaysa sa isang buong tiyan, pagkakaibigan at isang masiglang tahanan. Mula sa araw na iyon, si Carl ay naging tagapag-alaga ng ilog, na tinitiyak na nasiyahan ang lahat sa kaloob nito ng patas. At sa gayon, ang Sparkling River ay nanatiling isang kanlungan para sa lahat ng mga nilalang na umuunlad sa pagkakaisa para sa mga susunod